it's very painful. I will never forgive the Marcos family for the damage that. Alam niyo mga kapatid, sinasabi ng Panginoon na tayo ay patatawarin base sa kung papaano tayo magpatawad ng iba. Pero walang sinabi yung Panginoon na forgive and forget. Ang sinasabi ng mga taong may wisdom na lang siguro, you forgive and you forget para sa iyong personal peace. Itong pamilya ng Marcos, dumating yung time na kaawa-awa sila. Pero they were given the chance ng pamilya Duterte. Unang-una, tinanaw ni Pangulong Duterte yung pagsuporta sa kanya ni Aimee Marcos. I think that time the only governor who supported him. And sa pakiwari ko, si Ma'am Aimee supported Duterte kasi wala naman siyang ibang masusuportahan eh. I think baka sira siya sa lahat, so tumama yung taya niya. And Mayor Duterte, Tatay Digong, being a man with honor, tinanaw niya yon. And he gave the nation the opportunity to hopefully unite yung mga loyalists na bitter, matahimik na, at yung labi ni Pangulong Marcos, dahil marami pa rin ang naniniwalang mahusay si Pangulong Marcos na matanda, ay matahimik na rin, may libing sa libingan ng mga bayani. Isa lang naman yung katwiran dyan entitled siya just because he is a former president. So kung di ako nagkakamali, meron yatang batas na nagsasabing merong slot para sa mga dating naging pangulo. Of course, inulan ito ng batikos kasi yung mga pamilya ng mga napahamak during the time of martial law, syempre nasaktan sila. Yun nga lang, majority of the maingays na tumututol kay Duterte are pro-communists, pro-oligarchs, liberals, kanilang mindset. So, they're the ones who talagang nagalit doon. Pero, meron din siguro mga biktima, hindi lang siguro ganun kalakas yung tinig nila kumpara sa mga politiko na liberal, mga aktivistang liberal. Pero para kay Pangulong Duterte, total, nagkakaroon na rin naman siya ng improvement with the NPAs. Marami na nagbalik loob ng mga members ng NPA during the time of Duterte through the NTF-ELCAC at sa kanyang pakipagpulong sa kanila ng pakipag-usap ng maayos, pagpapakita ng maayos. No? If you are for the Republic kasi talagang you are going to appreciate someone like Duterte. Nag-iisa siya in my lifetime na nakitaan ko ng ganun. So, sabi niya, nagbabalik loob na rin siguro ang tingin ko mindset ni Pangulong Duterte, nagbabalik loob naman na yung mga rebelde. Paghilumin na natin yung bansa, magbalik loob na yung mga rebelde na karamihan ay nagsimula ang pakikibaka during the time of Marcos. And then ipalibing na rin natin si Marcos para yung mga loyalista manahimik na rin. And the family can rest also. Pero itong si Junior, talagang may ambition siya, no? And for some reason, napapayag nila si Mayor Sara na mag-join sa kanya. And the rest was history, no? So,
masyadong mabigat yung ginawa nila. Not only yung corruption, the crime, kawalan ng dignidad ng mga Pilipino ngayon, but ginawa mo yun sa isang simbolo ng dignidad ng Pilipino, which is si PRRD. You attacked them, you allowed your cronies na atakihin sila, you allowed your sirain yung Duterte legacy. Kaya pala, magaling ako makiramdam eh. Maraming Marcos supporters nung 2022 na nung nanalo siya, ang sinasabi ko lagi, never forget the Duterte legacy. Kasi napakaganda ng legacy ng Duterte. Pero marami na ang mga tumutulig siya. No? May mga nagko-comment na Marcos extend BBM for 20 years, Marcos then Sandro. Ganun na ang mga nagko-comment sa akin. So, nagtataka ako kasi parang nung nanalo si BBM na etsapuera si Pangulong Duterte. Yun ang naobserbahan ko. And then, ayan na. Inatake na nila si GMA. And then, si Sara Duterte. And then, nagpagamit na sila sa mga Unipinks. Nag-Unipinks na because mas convenient yun eh. It is a partnership of convenience to try to erase Duterte legacy and then symbiotic, harmonious relationship. Kasi ang tanging nagpapabagsak lang kila Marcos yung agresibong mga left. Agresibo yung mga yan eh. The liberals are funded to do that. Talagang wala silang plataforma na maganda. They just attack. Diba? They just attack. Pagka meron silang naisip na cause, they attack. Pagka you speak against them, they attack you. Even ordinary citizens na kagaya ko, they attack you. Babagsakin yung page mo. Pagka meron silang narrative na gusto nilang masunod, sila masusunod. So, the oligarchs talagang nagwagi dahil win-win sa kanila to eh. Diba? Bongbong Marcos is an sorry to say, is an idiot. So, sinong papaikot dyan? Diba? Very easy for them. Yan, ganun din sa mga kalaban nila dati na sige pakinabangan na muna natin kasi ang motto ng mga kabila, ng mga liberals, generalize ko lang sana hindi naman lahat, no? But their motto is to use the resources of the government. Yan talaga yan. Use the resources of the enemy. Yan. So, the Marcoses should never be, I think, in my opinion. Ako as a Filipino, I will never forgive them because they were given a chance na ituloy yung mga ginagawang mabuti ni Duterte na mahalin yung mga Pilipino, no? And we expect na siya ay tumanaw din kila Duterte. Hindi yung tumanaw na alam mo yun, payayamanin mo sila Duterte. Hindi siya ganun pagtanaw. Kundi yung tumanaw man lang, may respeto, may paggalang sa soberanya, may pinaggalang sa soberanya ng bansa, may paggalang sa hudikatura ng bansa, may paggalang sa mga taong nagbigay sa iyo ng dignidad. Never bite the hands of the person who helped you. But sad to say, because the Duterte legacy is strong at may mga nag-ambisyon na for 2028 and ito nga, papalapit na yung 2025 midterm elections, they want na tanggalin ang boses ni Pangulong Duterte. So, pag ganyang klase ang tao, you'll go nowhere. Maaaring pinanganak ka mayaman, maaaring yumaman ka sa mga katarantaduhan mo. But, hindi ka makakatulog na mahimbing sa gabi. Hindi. Anyway, God bless the Philippines and may God save the Philippines and sana makauwi na si Tatay Diggs.